Ang protection network sa military training ng freshman. Bigla sumambulat ang biro tungkol sa maayos na pananamit. Medyo natakot ako sa mga kakaiba niyang kilos. Anong ginagawa mo? Sabi niya ng parang baliw, honey, kiss me. Ang ganda ang katawan. Sino ang makakatiis? Protection network sa military training ng freshman. Nagtipon-tipon ang mga kaklase ko sa ilalim ng stage. Sumasakit ang ulo ko. Lumabas ako para magpahangin at uminom ng gamot. Bigla kong naramdaman na may sumabog sa likod ko, malambot at mainit. Pero natakot pa rin ako. Sino yan? Paglingon ko, natigilan ako. Yun pala ang biro ng mga freshman. Tila baliw na yumakap sa akin, tapos biglang amoy ng pabango. Gusto pa niyang halikan ang labi ko. Magkakilala ba tayo? Anong ginagawa mo? Sabi niya ng parang baliw, honey. Kiss me pa. Hindi ako mapakali. Hindi ba't siya yung ang cool at maayos manamit na biro? Tinusot ko ang mga mata ko. O baka nagkakamali ako? Itinulak ko siya at hinawakan ang noo niya. Walang lagnat. Siguro hindi nasira ang utak niya. Ikaw ba si Gukinghan? Ang kanyang katawan, na parang dancer ay talagang nakakaakit. Pero hindi pa rin siya nagsasalita, sa halip ay ginamit niya ang kanyang mapagmahal. At nagliliyab na tingin, itinaas niya pa ang kanyang ulo at itinapat ang kanyang pulang labi sa akin. Kahit na ang babaeng nagpapanggap na si Gukinghan ay kamukha niyan, hindi ko ito dapat gawin. Hinarang ko ang mukha niya gamit ang mahina kong palad. Sumagot siya ng nakatagilid, honey. Nagagalit ako at kinikilig. Nasaan na ang cool at maayos mong pagkatao? Nanginginig ang galit kong kamay. Pero nang makita ko ang kanyang magandang mukha, hindi ko pa rin magawang saktan siya. Naalala ko ang kanyang rumored boyfriend, ang karibal kong si King Shu. Magkalapit ang mga mukha namin. Mga 5 segundo, nakita ni Gukinghan, magkakilala ba tayo? Umayos siya at mumiti. Napakaliwanag. Mabilis na tumaas ang adrenaline ko. Mabuti ang reputasyon niya. Paano siya nagiging baliw? Habang nag-iisip ako, bigla niyang hinaplos ang pisngi ko. Natigilan ako. Tumayo ako ng tuwid na parang kawayan. Dumadaloy ang kumukulong dugo sa buong katawan ko. Palapit ng palapit ang mga yabag. Natigilan ang mga lalaking dumadaan. Kasama rin doon ang mortal kong kaaway na si King Shu, na baliw kay Gukinghan na alam ng buong paaralan, samantalang ako ay isang duwag at mahinang tagahanga. Galit na galit siyang lumapit, balak akong sampalin, ngunit naharangan ko. Nanlilisik ang mga mata niya habang itinuturo ako at sinasabing, paano mo nagawang gahasain si Kinghan? Bulag ka ba? Lumingon ako at sinamaan siya ng tingin, si Gukinghan ang nakayakap sa akin, napahiya siya, akmang bubuka ang bibig para magsalita. Biglang sumulpot ang ulo ni Gukinghan mula sa likod ko, habang nagulat si King Shu, nakatitig sa akin si Gukinghan ng may pagmamahal. Mahal ko, yakap. Biglang dumilim ang mukha ni King Shu na parang uling, natigilan ako. Pilit niyang inaalis ang kamay nito para ilayo siya, galit na binitawan ni Gukinghan ang kamay niya, at pagkatapos ay mahigpit akong niyakap. Umalis ka, ang gusto ko lang ay ang mahal ko. Sa bigla ang ginawa ni Gukinghan. Ay hindi ko alam ang gagawin, tahimik na lang akong naglakad papunta sa dormitoryo ng mga babae, sumusunod naman si King Shu. Gukinghan, anong ginagawa mo? Hintayin mo lang pagkalat ng chismis bukas. Mawawalan ka ng pag-asa. Wala akong magawa, kaya umupo na lang ako sa harap ng dormitoryo ng mga babae. Pinagtitinginan kami ng mga dumadaan, inagaw ko ang cellphone niya, balak kong tawagan ang pamilya niya. Pero lowbat ang cellphone niya, nang susubukan ko nang i-unlock ang cellphone ko, bigla siyang nagsalita ng isang bagay. Nalabis akong ikinagulat, Gukinghan, paano mo nalaman ang password ng cellphone ko? Natigilan ako, amoy ko na ang labis na selos kay King Shu. Habang ako'y nagugulat at nagtataka, may pamilyar na boses akong narinig, natakot ako at namutla. Ang class teacher namin, si Teacher Wang. Gukinghan din ang kanyang estudyante, sumilip si Gukinghan at nakangiting sinabi, Teacher Wang. Bahagyang nakabuka ang bibig niya, tumingin sa amin, at nagtatakang ngumiti. Ang lalim ng tinatago ninyong dalawa. Nakakunot ang noo ko at napapailing. Teacher, huwag kang magkamali, walang ganon. Nang makita niya si King Shu na tulalang nakatingin. Seryoso niyang sinabi, King Shu, wala akong nagawa kundi tawagan ang roommate ko. At lokohin siyang sumama sa akin sa bar. Akala ko kapag nag-enjoy siya, babalik na siya ng maayos sa dormitoryo ng mga babae. Pero nagkamali ako, mas naging mahirap siyang pakisamahan ng lasing, sa huli na lasing siya. At pagkatapos ay iniuwi ko siya, nagtataka ako, hindi ba't taga-ibang lugar siya? Noon ay hindi ko na inisip ang sobra, inalalayan ko siya pauwi at isinara ko ang pinto ng kwarto. Ang resulta, si Gukinghan ay umuubo ng umuubo, huwag kang umalis, mahal, kaya ako ay bagong lalaki. Parang may sakit siya, kaya hinipo ko ang noo niya at talagang mainit. Dahil mahabagin ako, napilitan akong pumunta sa botika para bumili ng gamot, may basang tuwalya pa at pinainom ko pa siya ng gamot. Sa paghilik niya, isang pangungusap ang paulit-ulit niyang sinasabi, ang bait talaga ng mahal ko.
Natutuwa ako kaya gusto ko siyang haplosin sa ulo, nawala ang mahina niyang boses, at sa wakas ay pumikit ang malalaking mata niya. Ang mukha niyang parang seramikang manika, at ang kanyang makisig at kaakit-akit na katawan, sobrang ganda at mapangakit. Parang nanalo ako sa loto ngayon, ang ngiti ko ay matamis na parang dasuklay, nang akmang aalis na ako. Bigla kong napansin sa kanyang ulunan, may larawan ng pagsasamahan, at dahil sa kuryosidad ay kinuha ko ito at tinignan. Agad nawala ang ngiti sa aking labi, kaya pala may boyfriend siya, pero sa pagkakataong ito ng paglapit, ay maituturing na gantimpala sa isang buwang pagtibok ng puso, nang akmang aalis na ako na may halong komplikadong damdamin. Tumulog ang kanyang cellphone na may maliit na video, pagtingin ko, ang kanyang roommate pala, para hindi mag-alala ang mga babae sa kanyang dormitoryo. Dahil natatakot silang makita ako, tinakpan ko ang kamera, sinabi ng roommate niya na sumikat ka na. Saan ka nagpunta? Ngayon sa TikTok puro video ninyo ni Lichuan na naglalambingan. Nagpumiglas ako, ang sabi ng sikat na personalidad sa internet, wala akong imik. Sabi ng roommate niya, nakainom at nilalagnat at inaantok, kaya inihatid ko siya pauwi. Kailangan maging maingat, may boyfriend pa pala siya, baka magkamali sila ng akala. Kahit tumalon ako sa ilog, hindi ako mapapaniwalaan, nagmamadali kong tawagin sana ang kanyang kaibigan para alagaan siya. Ang grupo ng mga babae sa kabilang linya ng video ay sumisigaw, Kuya, Kuya naming mahal. Hoy, huwag niyo akong tawagin kuya kung kani-kanino. Hindi sila nagpatinag, umiiyak pa, kuya. Sa wakas, nagising na ang aming mahal na kuya. Naguguluhan ako, hindi ako ang boyfriend niya. Biglang tumahimik sa kabilang linya, akala ko tumigil na sila, pero sumigaw sila. Babae ka ba? Hindi, lalaki ako. Nalito ako sa kanila, hindi ba parang lalaki ang boses ko? Hindi ba't kanina kayong dalawa sa harap ng dormitoryo ng mga babae, anong problema doon? Nagsimula na naman silang maghiyawan. Mahal na kapatid, ang aming mahal na kapatid. Pagkatapos ng eskandalo, doon ko lang nalaman ang ating video. Kumalat na pala sa TikTok. Ngayon, alam na ng buong paaralan. Nadagdagan na naman ang isang. Titulo ni Gukinghan, asawa, mahal mo ako, huwag mo akong iwan. Sa loob ng isang buwan, alam ng buong paaralan. Na single siya. Saan siya nagkaroon ng asawa? Tumingin ako sa litrato ng monghe sa mesa. Iyon ba ang lalaki? Ang mga babaeng ito na tagahanga ni Gukinghan ay sinabi pa na ang mga babaeng lasing at may sakit ay lalong delikado, kaya kailangan ko raw siyang samahan. Kinabukasan, nagising ako sa upuan at biglang narinig ang sigaw ni Gukinghan. Napatalon ako. Kinghan, anong nangyari? Tapos tumingin ako sa sahig. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ko maipikit ang bibig ko. Ang mga damit panloob pala ni Gukinghan. At mga damit ay nakakalat sa sahig. Blanko ang isip ko. Wala naman akong ginawa. Nagpapanik ako. Hindi ako makatingin. Pagtalikod ko para lumabas ng kwarto, may narinig akong mahigpit na boses. Tumigil. Pagtingala ko, nakita ko si Gukinghan na nakabalot ng tuwalya na lumabas galing sa banyo. Hindi ako makapagsalita ng maayos. Alis na ako. Tumakbo ako palabas ng pinto. Hinarang ni Gukinghan ang pinto na nakabalot ng tuwalya. Napakaganda at kaakit-akit niya na nakabalot ng tuwalya. Hindi ko siya kayang hawakan. Ang kanyang mga mata ay nakakaakit, nagpapakita ng bahagyang dimples. At ang kanyang nakakaakit na katawan ay lumapit sa akin. Gusto mong tumakas? Gusto kong umiyak. Itinaas ni Gukinghan ang kanyang magandang binti para harangan ang pinto. Napakaganda ng kanyang katawan. Natatakot ako at kinikilig. Lichuan, tinanggal mo rin ang mga damit ko. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang magandang binti at nagpakita ng nakakatawang ngiti. Kumakalat sa internet at sa paaralan na girlfriend niya ako. Nakuha mo na tapos ayaw mo nang managot? Kinghan, wala naman akong ginawa. Hindi ako makapagsalita. Sumigaw si Gukinghan, talaga? Hindi mo pa rin maalala? Nagpapanik ako. Nagdesisyon ako. Ano ba ang gusto mo? Pagkatapos, sinamantala ko ang pagyuko niya at sinadya siyang halikan. Tumakbo ako. Ngumiti siya ng kaakit-akit. Asawa, mahal mo ako, huwag mo akong iwan. Nasusuka ako. Ang ganitong matamis at bigla ang pakiramdam. Ay medyo maganda. Pero pag naaalala ko ang litrato sa kanyang bedside table, nakokonsensya ako. Pagbalik ko sa dormitoryo, nagpadala agad siya ng mensahe. Ayaw mo talagang managot. Ang mga salita sa WeChat, isinulat ko, binura, at isinulat ulit, sa huli inapigaan ko ang ilang salita. Isang malaking misunderstanding ang nangyari kagabi, Lichuan, nakalimutan mo na ba? Paano na ang mga chismis sa internet at sa eskwelahan? Kitang-kita ko kahit sa screen, nakapatong pa rin ang kamay ko sa screen, may dumating na namang mensahe. Dalawa lang ang pagpipilian mo ngayon, panagutan mo ako, o alisin mo ang mga negatibong balita. Nagagalit ako at naiinis, pero wala naman akong ginawa. Bahala na nga, mag-TikTok na lang ako. Pero sabi ng mga kaibigan ko sa dormitoryo, asawa raw kita, ayaw nilang maniwala, ipaliwanag ko raw sa kanila ng harapan.
Inimbitahan ako ni Gukinghan noong Sabado para ipaliwanag ang nangyari sa mga babae sa dormitoryo niya. Paglabas ko ng dormitoryo ng mga lalaki, nakabangga ako ng isang tao, natulala ako noon. Di ba't siya yung lalaking nakasama ni Gukinghan sa litrato? Hindi rin namin siya kilala. Nagkatinginan kaming dalawa at akmang aalis na sana ako nang magsalita si Lichuan. Hindi ba? Tuwang-tuwa ang puso ko, dating kasintahan siguro. Nagtataka kong tanong, sino ang nagsabi sa'yo? Binuksan niya ang TikTok at nag-swipe ng ilang video. Lahat ng yun ay mga video namin ni Gukinghan na nagkayakapan. Nahihiya akong magpakita, kaya tahimik na lang siyang lumayo. Maaraw ang Sabado, gaya ng aking kalooban, paglabas ko ng pinto ng dormitoryo. Nakita ko ang kaklasikong si Liu Ruyan na nakasuot ng kaswal na damit, gusto rin niyang sumama sa salo-salo. Nagtagal pa kami bago makarating sa farm, at laking dismaya ko nang malaman kong wala pala si Gukinghan doon. Naupo kami ni Liu Ruyan. Nang marinig ko ang isang tinig at tumingala, agad akong napangiti. Si Gukinghan, nakasuot ng umaagos na puting damit, ay tila isang anghel na bumaba mula sa kaharian ng nyebe, marahang naglalakad palapit mula sa malayo, bit-bit ang isang basket ng mga strawberry. Lagi siyang kapansin-pansin sa gitna ng maraming tao. Nagsimula nang magpalabas ng kuryente ang mga babae. Pagkakita sa akin, tinawag akong kuya. Medyo napahiya ako nang pagmasdan ako ni Gukinghan mula sa malayo. Ang kanyang ngiti ay mas matamis pa sa pulot. Ang mga magkasintahan sa di kalayuan, tinitignan ako na parang napaslang ko ang kanilang asawa, umubo ng ilang beses ang aming guro. Ang ilaw ay para liwanagan ng iba, ang dami palang pumunta, parang umiinit ang mukha ko. Walang pakialam ang roommate niya, pagkakita sa akin, paulit-ulit akong tinawag na kuya, kuya, halika, umupo ka rito sa tabi ni Kinghan namin. Itinulak ako ng ilang babae papunta sa tabi ni Kinghan, sumandal ako sa tabi ng puno ng sakura, at inilapit ang ulo ko sa kanya. Magpapaliwanag na sana ako, sumulyap muna siya sa tabi ko, biglang nagbago ang kanyang mukha mula sa nakangiti patungo sa seryoso. Bakit? May kasama kang babae, ayaw mo bang managot? Pagkatapos niyang sabihin yon, parang mali ang nasabi niya. Natakpan niya ang kanyang bibig, at pagkatapos ay ang mga babaeng taga-dorm. Ay napaligiran siya. Ang mga babaeng iyon ay nagbubulungan. Buti na lang at tikom ang bibig ni Gukinghan. Kung hindi ko alam kung anong gulo ang mangyayari. Sa puntong ito ko lang naalala ang tahimik na si Liu Wuyan. Si Gukinghan din ay napakatatag. Nahihiya akong ngumiti kay Liu Wuyan. Tumango lang siya. Simula nang matuklasan niya na kasama ko si Liu Wuyan. Buong oras na nakasimangot si Gukinghan. Pumitas siya ng ilang seresa mula sa puno na balak ibigay sa akin. Sa huli, pagkatapos niyang bigyan ng masamang tingin si Liu Wuyan, ay ibinigay sa kanya, hindi sa akin. Umakyat ako sa puno at kumain ng ilang seresa, nakabitin pababa sa puno at tinutusok siya. Ang kanyang balat ay makinis at malambot. Nakanguso si Gukinghan at parang nagtatampo pa rin. Nakakainis. Ate, ayokong maging tanga. Nandito ako para lutasin ang problema. Pero dahil sa ekspresyon niya, nakalimutan niya ang dapat gawin. Tumalon ako pababa mula sa puno at bumulong, nagpaliwanag na ako. Tumalikod siya. Bahala ka. Tignan ko nga ang ugaling ito. Parang ginagawa ko ito para sa sarili ko. Sa totoo lang, medyo naguguluhan pa rin ako. Kung hindi nangyari ang eksena kagabi, baka hindi ko na sana kailangang magpaliwanag. Kaya ba nag-umpisa na ang mga babaeng tsismosa? Anong pinag-uusapan ng dalawang magkasintahan? Ibahagi niyo naman sa amin. Galit na tiningnan ni Gukinghan. Tumahimik agad ang mga kaklase. Umakyat ako sa puno ng seresa at naglinis ng lalamunan. Tumahimik muna kayo. May sasabihin ako. Sabay-sabay silang tumingin sa akin. Pumalakpak ang lahat. Aamin na ba si King kay Kinghan? Halos mahulog ako sa puno nang marinig ko iyon. Buti na lang at nakakapit ako sa puno. Pagkatapos kong makabawi, sinabi ko, hindi ako ang king nyo. Nagtataka silang lahat, nagkatinginan at naguguluhan. Sa huli, may sumigaw, kung hindi si King, si Little Tree na lang. Nawalan ako ng imik sa kanila. Iniisip ko na kung magpapatuloy pa ako sa ganitong kalokohan, sa huli ay magiging master pa ako. Hindi nga ako nagkamali, may nagsalita, Master, paano mo naman nagawang iwanan ang iyong asawa? Wala akong nagawa kundi subukang kumawala. Sumandal ako kay Gukinghan sa ilalim ng seresa. Hindi ko akalain na kaya pa rin niyang tumawa. Ito ay hindi paglutas ng problema, kundi isang paglilitis. Medyo nagalit ako at tiningnan siya. Namula ang kanyang maliit na mukha at mumiti. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin, ginugulo ang puso ko. Napakaayos. Sobra akong napatitig. Halos mahulog ako sa puno. Buti na lang at nahawakan ko agad ang puno, pero dumampi ang labi ko sa kanyang mapulang labi na parang kuryente na dumaloy sa buong katawan ko. Agad tinakpan ni Gukinghan ang kanyang mapulang labi, at lumitaw ang pamumula sa kanyang pisngi. Biglang sumimangot si Liu Ruyan. Walang dahilan siyang sumigaw ng malakas, ang sigaw na iyon ay tumabon sa lahat ng ingay. Hindi boyfriend ni Gukinghan si Lichuan. Nagulat ang lahat, naghangad si Liu Ruyan na magsalita ng nakakagulat.
Nararamdaman ko ang lamig ni Gukinghan sa ilalim ng puno. Para bang nanigas ang hangin. Ang malabong mga mata ni Liu Ruyan ay naghahangad na ako. At sinabing boyfriend ko si Lichuan. Nablangko ang isip ko. Sandaling tumigil ang mundo. Sumimangot si Gukinghan. Ang kanyang aura ay biglang naging tahimik. Akala ko matatapos na ang palabas na ito nang. Biglang nag-angat ng ulo si Gukinghan. Ang kanyang mga mata ay galit na nakatingin sa akin. Girlfriend mo ba siya? Hindi ko alam. Balak ko sanang magsalita nang biglang sumabat si Liu Ruyan. Ako ang girlfriend ni Lichuan. Lumapit si Liu Ruyan at itinulak ako sa harap ng maraming tao. Tinitigan ko ang hindi matanggap na tingin ni Gukinghan at si Liu Ruyan na umaalis sa resort. Pagbalik sa eskwela, sinabi ni Liu Ruyan habang pinipisil ang kanyang mga kamay, medyo naging padalos-dalos ako. Hindi ako nakaimik. Sabi niya ng diretsyo, nakita ko kasi na pinahirapan kanila. Gusto ko lang tumulong. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong nalungkot. Pero tama naman si Liu Ruyan. Hindi naman talaga kailangang magpaliwanag. Nang malaman kong ang lalaki sa larawan ay ang kanyang ex-boyfriend. Ayaw ko sanang magpaliwanag pero nangako ako. 1 buwan mula nang magsimula ang klase. Hindi naman niya ako pinapansin. Kailangan nang tapusin ang palabas na ito. Nakita ko ang nag-aalalang ekspresyon ni Liu Ruyan. Bumuntong hininga ako, okay lang. Sinabi pa ni Liu Ruyan bago umalis. Hindi sila mabubuting tao. Ginagawa ka lang nilang katatawanan. Pagkatapos noon, 1 linggo kong hindi nakita si Gukinghan. Hanggang sa pumasok kami sa klase ng political thought. Sabay kaming pumasok ni Liu Ruyan sa silid-aralan. Nakita ko agad si Gukinghan. Natulala ako. Para siyang isang marangal at eleganteng prinsesa noong unang panahon. Siguro natagalan ako sa pagtitig. Nagtatakang tumingin si Liu Ruyan. Gusto mo siyang puntahan? Naguguluhan ako. Hindi ko rin alam kung ano ang inaasahan ko. Biglang lumitaw si Qin Xiu sa tabi ni Gukinghan. Hindi ko alam kung ano ang binubulong nila. Hinaharangan ng mga pumapasok sa klase ang aking paningin. Siguro gusto niya akong lapitan. Ang klasikong eksena ng pagngiti ko ng pilit ay naipalabas na naman sa TikTok. Pagkatapos ng klase, kasama ko si Liu Ruyan. Paglabas ko ng classroom, nagsismisan na naman ang mga tao sa school at online. Nagpaalam ako kay Liu Ruyan sa ibaba ng gusali. Bigla akong niyakap ng mahigpit mula sa likod. Banayad na pabango kasama ang pamilyar na amoy ng katawan. Si Gukinghan. Padami ng padami ang mga nagmamasid. Nakasimangot ako. Lumingon ako kay Gukinghan na hindi alam ang gagawin. Sabi niya sa akin na magpaliwanag tungkol sa hindi pagkakaunawaan, pero ngayon, hindi ko akalain na tititigan lang ako ni Gukinghan. Sinabi niya ng may pagmamahal, asawa ko. Ang kanyang inosenteng mukha at matangkad at magandang katawan. Ang nagpataranta sa akin. Gusto ni Liu Ruyan na ilayo si Gukinghan, pero mas lalo pa siyang yumakap ng mahigpit. Ginawa ni Liu Ruyan ang lahat ng kanyang makakaya. Mukhang nasasaktan si Gukinghan, pero kahit baluktot na ang kanyang mukha sa sakit, ay patuloy pa rin siyang yumakap sa akin nang hindi nag-aalala. Kahit may luha na tumutulo sa kanyang pisngi, bumubulong pa rin siya ng, asawa ko, huwag kang umalis. Nasaktan ako at sinabihan si Liu Ruyan na nagbibiro lang siya. Yumuko si Liu Ruyan na mukhang galit. Mauna ka na, Liu Ruyan. Kaya ko siyang ayusin. Lumingon si Liu Ruyan pagkatapos umalis. Umiti ako at sinabi na maaayos ko na ang lahat. Tumayo sa kanyang mga daliri si Gukinghan at nalaman na nakalayo na si Liu Ruyan. Saka lang siya lumuwag at sumandal sa aking balikat. Ang init ng kanyang hininga ay gumagala sa aking leg, na nagdulot ng kaunting pagkabahala sa akin. Bigla. Na naman pinipigan ng tumor sa utak ko ang aking mga nerbiyos. Pagkatapos niya itong malaman, dali-dali niya akong binitawan at kinuha ang gamot sa aking bulsa. Pagkatapos ay binuksan niya ang mineral water para sa akin. Nang tiningnan ko ang gamot na inihanda niya, sakto ang mga ito. Pagkatapos kong uminom ng gamot, tinitigan ko siya na balisa at maingat. Bakit niya alam kung ano ang gamot na iniinom ko? Pagkatapos kong gumaling, dumikit na naman siya sa akin. Gusto kong ipaalam sa kanyang pamilya at ipakiusap sa kanila na payuhan siya, pero ayaw niya akong bigyan ng kanyang numero. Tinatawagan ko ang mga babaeng doormate niya, pero hindi naman sila sumasagot. Lichuan, dapat mo akong isama para maglaro bago ako bumitaw. Mayroon siyang bahid ng pinipigilang ngiti. Para pakalmahin siya, kailangan naming magpaalam sa klase sa hapon. Mula sa zoo hanggang sa amusement park hanggang sa bar. Pagkatapos ng 1 araw ng paggala, akala ko tatahimik na siya. Lasing na siya at dumikit sa akin na parang linta. Ayaw kong bumalik sa dorm. Gusto kong matulog kasama ka nang marinig ko ang kanyang mga salita. Nagtindigan ang aking mga balahibo. Wala akong magawa kaya bumalik ako sa bahay na yon gamit ang aking memorya. Nang aalis na ako, narinig ko na naman siyang umubo ng malakas. Buti na lang may natitirang gamot sa bahay. Nang pinapakain ko siya ng gamot, bigla niyang hinawakan ang aking kamay. Asawa ko, huwag kang umalis, okay? Ang kanyang lambing ay parang mainit na agos na tumatagos sa aking puso. Ang aking puso ay kumakabog. Nang malapit na akong mahulog,
isang salita niya ang nagpalamig sa aking puso ng kalahati. Dapat kang managot. Medyo lasing siya at malabo ang kanyang mga mata habang sinasabi ito. Hinawakan ko ang bukol sa aking ulo. Alam kong malapit na akong mamatay, kaya sa sofa na lang ako matutulog. Pero patuloy siyang dumidikit sa akin. Lumapit ang iasawa niya para mag-report, at siya'y humingiti habang antok na antok. Pagkatapos, dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Pagkatapos ko siyang ibaba, tumakbo ako para matulog sa sofa. Kinaumagahan, naramdaman kong may mabigat na bagay na parang nakadagan sa akin. Pagdilat ko, nagulat ako nang makita kong nakadagan sa akin si Gu Qinghan. Ang mas nakakabahala pa. Ang kanyang seksing pulang labi ay nakadikit din sa aking labi. Hindi ko siya magawang yakapin, kaya sinadya kong umubo. Pero napansin kong pagkadilat niya ng kanyang kanang mata, agad din niya itong ipinikit ulit. Halata namang nagkukunwari siyang tulog. Para maibsan ang pagiging awkward, sinabi ko, Qinghan, bakit ka napunta sa sofa? Ang likot ko. Bigla siyang nag-angat ng ulo, tapos nakita niyang nakapatong siya sa akin. Lichuan, ikaw pala. Mukhang galit na galit siya, tinakpan ang kanyang dibdib gamit ang kanyang mga kamay, at itinuro ako gamit ang kanyang daliri. Naalala ko na lang ngayon ang tungkol sa nangyari noong huli, nang naghubad siya ng kanyang damit. Kaya pala, sinadya niya ang lahat ng ito. Nang maisip ko yon, hindi ko napigilang matawa. Lichuan, ang lakas mo rin, ah. Wala akong kinalaman doon. Sino ba ang lumapit sa akin at dinadaganan ako? Tapos ako pa ang sinisisi. Medyo nagalit ako. Hindi mo ba alam ang ginagawa mo? Tumayo siya at dumapa sa coffee table. Umiiyak ng malakas. Lichuan, responsable ka. Naiinis at natatawa ako. Pero matapos kong hawakan ang tumor sa ulo ko, nagpa siya pa rin akong umalis doon. Lichuan, huwag kang tumakbo. Tumakbo palabas si Gu Qinghan. Kinabukasan. Pagkababa ko ng dormitoryo, hindi ko nga nakita si Gu Qinghan. Isang malungkot na pakiramdam ang biglang sumibol sa aking puso. Pagkatapos ng klase ko sa hapon, nang dumaan ako sa dormitoryo ng mga babae, isang matangkad at makitid ang baywang na figura. Ang aking nakita. Dali ka, halika dito. Dumikit siya sa akin at tiningnan ako gamit ang kanyang magagandang mata. Asawa ko, nagalit ka ba kahapon? Sumimangot ako. May karapatan ba akong magalit sa'yo? Gusto ko sana siyang itulak palayo, pero hindi ko magawa. Pero kinukuhanan na naman kami ng mga estudyanteng dumadaan gamit ang kanilang mga cellphone para i-post sa Douyin. Natatakot na talaga ako. Habang mas kumakalat ang chismis, mas maraming tao, mas mahigpit niya akong yakapin. Talagang walang pakialam si Gu Qinghan. Sakto namang dumadaan ang mga kasama niya sa dormitoryo, pero ngumiti lang sila at sumulyap sa amin. Nagpapanik ako at sumigaw, subukan niyo siyang pigilan. Nagbubulag-bulagan sila. Haha, wala kaming nakita. Wala akong magawa. Kunin niyo na siya. Nagkakagulo na doon, wala akong oras. Sigurado, full service na naman ito. Medyo naiinis ako. May narinig akong galing sa likod. Ay naku kuya, pakialagaan muna si Qinghan. Lumingon ako at nakita ko siyang nagpapaawa. Napilitan na naman akong isama siya sa labas. Buong araw kaming nagpakasaya. Bumalik kami sa bahay na yon. Lasing na lasing si Gu Qinghan. Natutulog sa sofa. Kumuha ako ng kumot at tinakpan siya. Gu Qinghan, lasing ka ba talaga? Dahan-dahan niyang iminulat at ipinikit ang mga mata. Napansin ko yon kaya agad akong pumikit. Kung hindi ko pa rin malalaman ang kanyang pakana, bale wala ang buhay ko. Naupo ako sa sofa at nagtanong. Gu Qinghan, huwag ka nang magpanggap. Lumitaw ang kanyang napakagandang mukha na may dalawang maliliit na dimples. Honey, kiss. Bahagyang gumalaw ang kanyang matangkad at masamang katawan. Gumalaw ang aking Adam's apple. Gusto kong hawakan siya. Pinapaalalahanan ko ang sarili ko na huwag magpaloko sa kanya. Para malantad ang pagpapanggap na lasing. Nagtatanong ako kay Gu Qinghan na nagtutulog-tulugan, sino ako? Sagot niya ng malabo, honey. Pagkatapos ay binuksan ko ang isang litrato ng isang halimaw. Sino ito? Iminulat niya ng bahagya ang kanyang mga mata. Lasing ako, hindi ko makita. Ah, marunong pala siyang magpanggap. Dahil hindi niya makita, maaari naman niyang marinig ng malinaw. Pagkatapos ay binuksan ko ang video ng aking singing contest noong elementarya. Natigilan siya ng ilang segundo, pagkatapos ay ngumiti ng nakakaloko. Ito ang boses ni Honey noong bata pa. Grabe, nakakatakot ito. Imposible, nagbabago ang boses kapag tumatanda. Paano niya nalaman ang boses ko noong bata pa ako? Sinulyapan ko ang kanyang magandang mukha. Kung hindi ko sasabihin, napakaganda talaga. Pagkatapos bumuntong hininga, sinabi ko nang wala sa loob, isa itong magandang biro. Paano ito naging dikit? Nakita ko siyang bumubulong-bulong pero hindi ko maintindihan ang kanyang sinasabi. Pagkatapos ay nawala ang boses. Isinandal niya ang kanyang ulo sa akin. Nagpanggap na natutulog, mayroon pa ring matamis na ngiti sa kanyang mukha. Inalog ko siya ng ilang beses, nakatulog pala. Isang umaga, naramdaman kong sumasakit ang ulo ko. Kailangan kong hanapin ang mga babaeng kasama ni Gu Qinghan sa dorm. Pero nagkita kami sa track and field, pero wala si Gu Qinghan.
Hindi pa ako nakakapagsalita, sumigaw na ang mga babae. Kuya, hindi ka pupuntahan ni King Han ngayong gabi. Ang sabi nila. Kung maniniwala ako doon, lilipad ang baboy. Palaging sinasabi na hindi pupunta, ngunit ang dikit na si Gu King Han ay palaging pumupunta gabi-gabi. Sa mukha kong seryoso, imposibleng sabihin ko sa kanila ang tungkol sa sakit ko. Nang makita nila akong parang malungkot. Tinanong nila, Kuya, hindi mo ba gusto si King Han namin? Kailangan pa bang itanong yan? Pero ang sakit ko'y mabilis na lumalala. Nang makita nila akong hindi kumikibo, nag-alala sila. Kuya, hindi mo naman siguro gusto si Liu Wuyan. Mas maganda pa rin si King Han, di ba? Pwede ba kayong maging magkasama ni King Han namin? Hindi nila alam ang iniisip ko. Ang gulo-gulo na nga, lalo pang gumugulo. Hindi ko akalain na dadagdagan pa nila ang problema ko. Hindi ko alam ang gagawin ko, muntik na akong sumang-ayon sa sinasabi nila. Bakit ako guguluhin ng isang mayaman at magandang babae? Mamamatay na nga ako. Tanong ko. Hindi ba siya natatakot sa mga chismis? Bigla silang tumahimik na parang may itinatago. Kinumbinsi ko sila ng mabuti, pero ang sabi pa rin nila, basta maging kayo na lang ni Gu King Han. Makinig ka sa amin, sigurado yan. Napakamot ako sa ulo. Bakit kaya nila nasabi yon? Pagbalik ko sa dormitoryo, may ilang parsela, at may mensahe pa mula kay Gu King Han. Ipinadala niya pala ang mga damit sa akin. Sumagi sa isip ko na may kakaiba. Kailangan kong imbestigahan. Nang pumunta ako sa balkonahe ng dormitoryo, nakita ko si Gu King Han na nagtatago at sumusulyap dito. Nagkatinginan kami. Ngumiti siya at tumalikod, sigurado akong may binabalak. Pagbalik ko sa dormitoryo ng mga lalaki. Naka-pink na princess dress si Gu King Han. May halimuyak ng pabango sa hangin. Nagkatitigan kami tapos ngumiti siya ng walang hiya. Parang pinag-initan ako. Tumakbo siya papalapit sa akin na parang hangin. Itinaas ko ang mga kamay ko para pigilan siya. Tiningnan ko siya nang nagtataka. Gu King Han, may itinatago ka ba sa akin? Umiwas siya ng tingin tapos itinaas ang kamay niya. Sinisumpa ko, wala. Pumalakpak ako sa kanya. Ang galing mong umarte. Mamamatay na nga ako. Hindi naman siya kagandahan. At bakit niya alam ang mga sikreto ko? At bakit gustong-gusto ng mga kaibigan niya na maging kami? Ano ba iyang sinasabi mo? Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Nagulat ako. Bakit gustong-gusto ng mga kasama mo sa dorm na mamatay? Napaglapitin kami. Bigla siyang lumapit at idinikit ang labi niya sa labi ko. Nanindig ang balahibo ko. Pumikit siya at mumiti. Asawa naman talaga kita. Ilang araw pa lang tayong nagkakilala, asawa na agad kita. Pagkasabi niya noon, dumikit siya sa akin nang hindi nag-isip. Parang linta. Hindi ko na talaga kaya. Nang bumalik kami nang nagmamadali. Mahigit 12:00 na ng hating gabi, nakahiga ako sa sofa at tinatapik siya. Teritoryo ko ito. Subukan mo lang umakyat ulit o hubarin ang damit mo, tatawanan kita, gets mo? Nakasimangot siya, parang awa-awang nilalang. Bumaba siya sa akin at saka tahimik na bumalik sa kanyang kama. Sa isang iglap, parang may pumipigil sa luha sa gilid ng mata ko. Ang malambot niyang katawan ay nakadikit sa dibdib ko. Biglang may mainit at basa na dumampi sa labi ko. Parang nanginig ang buo kong katawan. Ang halik na yon ay tumagal. Kasabay ng mahinang pagtawa, dahan-dahan akong dumilat at nagtama ang paningin namin sa malalim at mapagmahal niyang mga mata. Sa ilaw ng kulay kahel na nightlight, ang kanyang mukha na parang bagong pitas na lotus ay may dalawang pamumula. Parang anghel siya sa langit. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Nahuli ko siya sa akto. May kaunting pagkabigla lang sa kanyang magagandang mata, tapos nahihiya siyang ngumiti. Tumagilid siya at tinitigan ako ng may mapangakit na tingin. Tatawa-tawa niyang sinabi na pababain ko na siya. Unti-unting nawala ang mahinang pagtawa. Pero lalo niyang hinigpitan ang hawak niya. Itinaas ko ang tono ng boses ko, bumaba ka na. Naiiyak niyang sabi, ayoko. Sa isip ko, siya ay laging isang mataas na uri, mayaman at maganda, kahit sa harap ng iba, siya ay mayabang at malamig. Paano siya naging ganito kaklingi sa akin? Muntik na akong mahulog sa kanya. Pero lalong sumasakit ang ulo ko. Gusto kong sabihin sa kanya ang tungkol sa sakit ko. Pautal-utal kong sinabi, ang pangalan ko ay Lichuan. Sigurado ka bang gusto mo ang isang tulad kong may kapansanan? Tumulo ang kanyang mainit na luha sa aking pisngi, tapos bumulong siya. Mahal kita, mahal kita. Habang nakikinig, pareho kaming umiyak. Hindi ko na malayan na niyakap ko siya ng mahigpit sa unang pagkakataon. Kahit na malapit na akong mamatay, ngayong gabi gusto ko lang siyang makasama. Sa mga susunod na araw, kahit hindi namin ipinahayag sa publiko, kaya ko siyang hawakan sa kamay sa paaralan. Lagi niya akong yayakapin sa harap ng maraming tao. Hindi na ako maiirita sa kanya na para siyang linta. Para kaming magkasintahan na nagmamahalan. Pagkatapos ng klase, sabay kaming kakain, tapos maglakad-lakad ng magkahawak kamay. Kapag may oras, sabay kaming manonood ng scene, manghuhuli ng isda, at kakanta. Isang araw, sabay kaming lumangoy sa dalampasigan. Ang tamad na sinag ng araw sa hapon ay nakakalat sa buhangin. Nakayakap siya sa akin na parang isang makulit na kuting.
Inabot niya ang kamay niya para haplusin ang umuusbong kong balbas sa baba. Nagkunwari akong nasasaktan at nagreklamo, King Han, gusto mo ba akong patayin? Agad ko siyang yakap ng mahigpit. Tapos kinikiliti siya at tumawa ng malakas, pilit na kumakawala pero hindi makatakas. Bigla siyang nagliwanag ang mga mata nang makita ang isang sinulid sa kwelyo ng aking kamiseta. Tapos may masamang ngiti siyang hinila ito. Habang umiiwas ako, sumisigaw ako na huwag kang magulo, ito ang pinakapogi kong damit. Pero hindi siya tumigil. Magkasama silang bumulong sa buhangin. Nang huminto sila, bumulong siya sa aking tainga. Alam mo ba? Para kang warm compress sa taglamig at ice cream sa tag-init. Tinaasan ko siya ng kilay. Kung ganoon, napakakinabang ko. Ako ang iyong eksklusibong malaking oso. Tumawa siya at bahagyang sinuntok ako sa dibdib. Hinawakan ko ang kanyang kamay, dinala sa aking labi, at hinalikan. Nagtinginan kaming dalawa at mumiti. Ang tamis ay kumalat sa maliit na sulok na ito. Pero sa tingin ko, masyadong biglaan ang aming pag-ibigan, kaya pakiramdam ko ay hindi ito totoo. Hanggang sa araw na yon ko lang nalaman ang sagot. Pagkatapos ng klase ng araw na yon, hinarang ako ni Kinshu. Panunukso niyang sinabi, talaga bang kayo na ni Gu King Han? Galit akong tumalikod sa kanya. Ikaw naman, hindi mo makuha ang ubas kaya sinasabi mong maasim. Maasim niyang sinabi, isa siyang katawa-tawang tao. Marami ang may gusto sa kanya. Alam mo ba kung bakit kanya nilapitan? Hindi man sabihin ni Kinshu, gusto ko ring malaman. Ngayon, araw-araw akong nasa piling ni Gu King Han, bakit ko paalisin ang problema? Pagkatapos kong talikuran si Kinshu, ako naman ang napaisip. Sumikip ang dibdib ko kaya bumalik ako sa bahay na yon. May klase siya ng araw na yon kaya wala siya sa bahay. Humiga ako sa kama at binuksan ang WeChat avatar ni Gu King Han. Ngunit hindi ako makapagtipa ng kahit isang salita. Nagduda ako noon na mayroon siyang lihim na motibo sa paglapit sa akin. Ang panunukso ni Kinshu ay paulit-ulit na umiikot sa aking isipan. Bumuntong hininga ako. Para sa akin na may miserableng buhay, isang malaking swerte na makuha ang pagmamahal ni King Han. Huwag na nating itanong ito. Kinuha ko ang tablet sa gilid, gusto kong maglaro ng isang round ng King of Glory, pero nang buksan ko ang tablet. Natigilan ako. Bakit puno ito ng mga lumang litrato naming dalawa ni Gu King Han? Ang dating lalaki ay kamukha ko, pero kakikilala ko pa lang sa kanya. Kung anong panahon pa ang mga litrato. Alam kong hindi ako yon. Lumabas ako sa album at nakita ko ang isang desktop na kahawig ng litrato ng kasal. Parang sasakal na ako. Ang lalaking kamukha ko. Lumabas na ako, si Lichuan, ay isa lamang kapalit mula simula pa lang. Basag na basag ang puso ko, napaupo ako sa sahig ng matagal. Narinig ko ang katok sa labas. Pinigilan ko ang aking mga luha ng kawalan ng pag-asa na tumulo. Paglabas ko, nabangga ko si Gu King Han. Pero gusto ko pa ring umalis doon kaagad. Nang gabing iyon, tumayo si Gu King Han sa ibaba ng dormitoryo ng matagal. Maraming tawag at mensahe sa WeChat ang hindi ko sinagot. Inihiga ko ang aking mga buto sa kama, pero naririnig ko pa rin ang kanyang sigaw. Lichuan, pwede ka bang bumaba? Alam kong nasa dorm ka, pakinggan mo muna ako. Maraming nakatingin. Pero hindi pa rin niya ako pinakinggan. Umiyak ako ng mag-isa sa madilim na kumot. Ako ang mahal niya. Isa lamang akong kapalit. Kahit anong paliwanag niya, hindi ko naisip. Hanggang sa patayin ang ilaw sa eskwelahan bago tumigil ang boses niya. Hindi ako nakatulog buong gabi. Gutom na gutom ang tiyan ko. Maaga pa lang gusto ko nang pumunta sa kantina para mag-almusal. Pagbaba ko, isang pamilyar na likod ang nakaupo sa harap ng gate ng dormitoryo. Hindi ko akalain na magdamag pala siyang naghintay sa harap ng dormitoryo. Gulo-gulo ang buhok niya, sira-sira na ang makeup. Wala na siyang dating cool na school idol. Habang kaawa-awa, dahan-dahan siyang nag-angat ng ulo. Tinitigan ako ng naguguluhan niyang mata. Lichuan, galit pa rin ako. Tumalikod ako para umalis. Tumayo siya at hinarang ako. May saysay ba ang ginagawa mo, Gu King Han? Nanginginig at paos niyang sabi. Lichuan, may luha sa gilid ng mata ko. Parang tinusok ng kutsilyo ang puso ko, pero malamig kong sinabi, siguro nagugustuhan mo ito. Pero ayokong maging kapalit ng iba. Maghiwalay na tayo. Lumuluha si Gu King Han. Mahigpit akong yakap at nagmakaawa, Lichuan, huwag kang umalis, pwede ba? Masama ko siyang tinitigan, akala mo ba malapit na akong mamatay, kaya hindi na mananagot si Wang Lan? Mabilis na lumiit ang kanyang mga mata, diretso akong tinitigan. Tinitigan ko siya. Nagmamakaawa, Lichuan, huwag kang umalis, pwede ba? Masama ko siyang tinitigan, akala mo ba malapit na akong mamatay, kaya hindi na mananagot si Wang Lan? Mabilis na lumiit ang kanyang mga mata, diretso akong tinitigan. Mukhang gulat na gulat at mapagkumbaba. Sinamantala ko ang pananakit ng dibdib niya, at buong lakas kong tinanggal ang kamay niya. Akala ko titigil na siya. Pero araw-araw pa rin siyang nakatayo sa harap ng dormitoryo ng mga lalaki. Kaya gusto ko nang lumipat sa labas ng campus. Kahit tawagan ako ng mga kasama niya sa kwarto, hindi ako nagpapakita. Hanggang sa nakita ko ang isang video sa TikTok, bigla akong nataranta. Si School Bell Gu King Han.
Nalungkot ako, naghintay sa walang pusong lalaki, nabangga ng electric bike. Nagmadali akong tumawag sa kasama niya sa kwarto. Ang bungad ko ay mura, ang kinhanyo, dahil sa'yo, nakahiga ngayon sa ospital. Dahil noong gabing iyon, hindi niya alam na lumipat ako sa labas ng campus. Magdamag pa rin siyang naghintay sa harap ng dormitoryo ng mga lalaki. Madaling araw, medyo naguluhan siya. Gusto niyang bumalik sa dormitoryo. Nahihilo, hindi niya sinasadyang mabangga ang electric bike ng kantina na nagdadala ng pagkain. Labis akong nakonsensya, pero pagdating ko sa harap ng kanyang silid sa ospital, tumigil ako at sumilip sa bintana. Nakita kong maraming nakapaligid sa kanya. Maputla ang kanyang mukha, nakabalot sa benda, tila mas matanda ng ilang taon. Hindi ko magawang pumasok sa pintuan. Ang drama ko. Umuwi ako sa aming lumang bahay na may pusong wasak, tinitingnan ang mga litrato ng aking mga magulang na nakasabit sa dingding. Bigla akong napahagulgol. Lumubog ako sa malalim na alaala. Noong ako'y 6 na taong gulang, maagang pumanaw ang aking mga magulang dahil sa pagbagsak ng eroplano. Sila ang nagbigay sa akin ng malaking pamana kaya ako nabubuhay hanggang ngayon. Pagkatapos magkunwaring balo, bumalik ako mula sa masakit na alaala, bumubulong sa aking sarili, okay lang kayo dyan, mama at papa. Malapit na akong sumama sa inyo. Tinitignan ko ang kanilang mga litrato, nananakit pa rin ang ulo ko. Tumunog ang aking cellphone. Tumatawag pala ang aking doktor. Umuwi rin ako para hintayin siyang makabalik sa bansa. Pagdating ko sa ospital, nagtatakang nagtanong si Ihai Zhang, Lichuan, ikaw lang mag-isa. Napakamot ako sa ulo. Mag-isa lang naman talaga ako. May iba pa ba dapat? Sumimangot si Ihai Zhang at sinabi, Lichuan, ang tumor mo ay pumipigil na sa iyong mga nerbiyo sa utak. Mukhang lumalala na ang iyong kondisyon. Pati ba siya, nakalimutan mo na? Naging blanko ang aking isip. Kinuha niya ang CT scan ng aking utak. Hindi mo ba siya naalala? Biglang bumukas ang pinto. Pagkakita sa akin ni Assistant Lee, nagtanong siya, nasaan si Gu Qinghan? Natigilan ako. Matagal akong hindi nakapagsalita. Tumingin siya sa akin nagulat at tumawa. Si Gu Qinghan ang naghatid sa iyo bago ka pumasok sa paaralan. Para magpatingin. Noong una, hindi ako naniniwala sa kanya. Marami siyang nasabi kay Ise Zhang. Bigla kong naalala. Paano niya nalaman ang password ng cellphone ko? Alam niya kung saan nakalagay ang gamot ko. Kaya rin niya akong bigyan ng gamot? Naaalala pa niya ang boses ko noong bata pa ako. At makapal pa ang mukha niyang dumikit sa akin. Malabo na ang aking mga mata. Naalala ko na ang larawan ng kasal sa ipad ay ako pala. Naging blanko ang aking isip. Hindi ko talaga maalala. Sa mga piraso ng alaala ko, nagkaroon ng malabong figura ni Gu Qinghan. Sumasakit na ng sumasakit ang ulo ko. Pagkatapos, nawalan ako ng malay sa loob ng consultation room. Isang araw at isang gabi ang inabot ng operasyon. Marami akong naririnig na pamilyar na boses. Nang dahan-dahan kong imulat ang aking mga mata, tahimik ding nagbabantay sa aking kamay si Gu Qinghan. Sa pagkakataong ito, masayang pumasok si Assistant Lee, hawak ang CT scan. Lichuan, napaka-successful ng operasyon. Nag-aral pa si Ihai Zhang sa ibang bansa para sa iyong kondisyon. Matagumpay nang naalis ang iyong tumor sa utak. Pagkatapos, pumasok si Ihai Zhang. Humahagulgol na niyakap ni Gu Qinghan siya. Salamat, Ihai Zhang. Maibabalik pa ba ang alaala ni Lichuan? Ngumiti siya at bahagyang tumango, hawak ang kamay ni Gu Qinghan. Ako'y isang doktor na may pusong magulang. Ngunit sa mga nakaraang taon, malaki ang utang na loob ko sa iyong pag-aalaga kay Lichuan. Bigla akong napatingin kay Gu Qinghan at sa mga kaklase ko. Biglang maraming alaala ang bumalik sa aking isipan. Bago magsimula ang klase, sinamahan ako ni Gu Qinghan sa ospital para magpa-check up. Bigla akong nahimatay. Sinabi ni Lee na ang tumor ay pumipigil na sa aking mga nerbiyo sa utak. Maaari siyang magkaroon ng amnesia. Noong mga panahong iyon, umiiyak si Gu Qinghan habang yakap ako at sinasabi, basta kayo'y mabuhay. Kahit kalimutan mo ang lahat, ayos lang. Kahit magkaroon ka ng amnesia, sisiguraduhin ko, Gu Qinghan, na muli kang ma-inlove sa akin. Sa mga sumunod na araw, ang aking tumor ay lalong lumaki. Limitado ang teknolohiya sa bansa. Kahit maraming ospital sa ibang bansa, ay hindi ako matanggap dahil kapag inoperahan ang tumor ko, malalagay sa panganib ang buhay ko. Unti-unting lumala ang aking kondisyon at nagsimulang piliing kalimutan ang ilang tao at bagay sa aking paligid. Dahil sa sakit, kailangan ko ring uminom ng pain reliever madalas. Pagdating ko sa universidad, tahimik niya akong binabantayan upang manumbalik ang aking memorya. Sinimulang lumikha ng pagkakataon si Gu Qinghan upang magkakilala kami. Kung hindi, paano magiging isang dikit na plaster ang isang napakataas na babae sa campus? Hiningi niya sa kanyang mga kasama sa kwarto, sa aking mga kasama sa kwarto, sa aking mga kaibigan, at maging sa aming guro sa klase na makipagtulungan sa kanya. Naaalala ko pa ang kanilang pagsisikap sa loob ng isang buwan matapos magsimula ang klase. Noong panahong iyon, halos naaalala ko na siya,
Ngunit nagkasakit ako ulit pagkatapos ng military training. Sa bawat pagkakataon na naalala ko siya, nakakalimutan ko ulit pagkatapos ng ilang araw. Si King Han at sila ang matyagang tumulong sa akin na manumbalik ang aking memorya. Ang unang pagkikita namin ay pagkatapos ng seremonya ng pagbubukas noong unang taon. Sa isang karinderya sa paaralan, dumikit siya sa akin at nag-away sila ni Liu Ruyan. Kaya pala sa farmhouse si King Han ay unang nakipagtalo kay Liu Ruyan at palaging itinuring ni Liu Ruyan ang mga ito bilang mga kaaway upang matulungan akong manumbalik ang aking memorya. Hindi siya nagsawa na maging isang dikit na plaster. Ngunit nabigo sila ng 7 beses. Gayunpaman, sa seremonya ng pagtatapos ng military training, ito na ang 8 beses. Upang mapalalim ang aking memorya, nagpasya silang i-upload ang aming kwento sa Douyin. Kaya naman nagkaroon ng myocardial infarction husband, please don't leave me, sa Douyin, Lichuan. Isang pamilyar at excited na boses ang pumukaw sa aking pandinig. Ang aking mga luha ay bumasa sa isang mahaba at mainit na kamay. Pagkatapos ay tumingin ako sa kanya ng may pagmamahal. King Han, salamat sa iyong pagsisikap. Lumabo ang aking paningin dahil sa luha. Sa harapan ko ang aking matagal ng kalaro si Gu King Han. Hanggang sa bumalik ang aking memorya, napaiyak siya at yumakap sa akin. Pagkatapos kaming dalawa ay umiyak ng malakas. Sinabi niya sa akin sa mahinang boses, Lichuan. Mas hinigpitan niya ang kanyang yakap sa akin habang namumula ang kanyang mga mata. Nararamdaman ko ang kanyang nanginginig na katawan. Nagbabadyang pumatak ang mga luha sa kanyang mga mata. Pinaghahampas niya ang aking dibdib gamit ang kanyang kamay. Ikaw ang dahilan kung bakit ako naging isang dikit na plaster. Tumigil siya at lalong umiyak ng malakas. Hinaplos ko ang ulo niya at sinabing, aking malambing, huwag ka nang umiyak. Subukan mo lang ulit sabihin yan, papatayin kita agad. Mariin niyang pinagsusuntok ang dibdib ko gamit ang kanyang mga kamay. Dahan-dahan kong pinahid ang mga luha sa kanyang pisngi. Tapos, may halong pagtawa na pangungutya, King Han, yang pag-arte mo, dapat magpelikula ka. Para magwagi ako ng isang Oscar bilang Best Actress. Puno ng tawanan ang paligid ng kama. Naghiyawan sila. Grabe, ako dapat ang Best Actor. Inis kong sinulyapan si Gao Yuan. Ikaw kasi, araw-araw sa dormitoryo. Binubuo mo ang pagkatao ni Gu King Han. Nagmadali namang sumagot si Gao Yuan, grabe. Si King Han naman talaga ay isang high-class, maganda, at sikat sa campus. Kailangan pa ba niyang bumuo ako ng personalidad para sa kanya? Kung ayaw mo, akin na lang siya. Bahagya akong nagalit. Medyo sumasakit na rin ang aking matinding sugat. Hindi dapat inaagaw ang asawa ng kapatid. Nang makita yon ni Gu King Han, tumawa siya at inalo ako, ayos na. Madali ka kasing maniwala kaya sinisisi mo pa ang iba. Nagbibiro lang naman si Gao Yuan, bahagya akong nainis at sumagot. Noong una, wala naman akong hinala. Hindi mo ako niyayang matulog. Bakit hindi maitaboy ng mga kasama mo sa dormitoryo? Nagtawanan ng malakas si Gu King Han at ang kanyang kasama sa dormitoryo. Medyo nangangalay na ang mukha ko. Pagkatapos, nagingit-ngit ang aking mga ngipin. At tinitigan ng masama ang peking boyfriend ni King Han at ang tumatawang si King Han. Yang Xiu, ang galing mo rin ah. Ang naglalaman ng pagmamahal na litrato ninyo ni King Han, ang titig mong dumadaan sa akin, at ang akmang-akmang paghawak ninyo sa isa't isa. Yan ang tunay na best actor. Nang makalabas ako sa ospital, nagpa-check up ulit ako. Sabi ni Ea Zhang, kusang nawala na raw ang mga cancer cells ng tumor. Labis kaming nagulat ni Gu King Han. Nang tumingin siya sa akin, ang kanyang maningning na ngiti ay parang namumukadkad na mga bulaklak sa buong paligid. Mariin kong hinigpitan ang kanyang baywang at mariin siyang hinalikan. Nakaharang ang kanyang kamay sa dibdib ko. Biglang pumula ang kanyang mukha at sumulyap kay Ea Zhang. May tao. Nagkunwari namang walang nakikita ang doktor. Pagkasara ng pinto, narinig ang tawanan. Hay, wala akong nakita. Nalimutan namin ang mundo sa aming mapusok na halikan. Halos sabay kaming mawalan ng hininga. Sa huli, naghiwalay kami ng may pagdadalawang isip. Itinaas niya ang kanyang magagandang mata na parang mga bituin. At tumingin sa akin, Lichuan, magpakasal na tayo. Kuha na namin dapat ang mga litrato namin para sa kasal. Napagkasunduan naming magpakasal kapag nasa kolehiyo na kami. Ngunit sa kasamaang palad, lumala ang sakit ko bago magsimula ang klase. Pumunta kami sa templo sa bundok. Tinulungan kami ng monghe na pumili ng magandang araw. Dala namin ang maraming regalo sa kanyang mga magulang. Natatakot ako na baka pandirihan nila ako. Dahil isa akong ulilang nagkaroon ng malubhang sakit. Ngunit hindi naman nila ako kinasuklaman. Noon pa man ay magkaibigan na ang aming mga pamilya. Ngunit matapos ang aksidente sa eroplano ng aking mga magulang, nabawasan ang pagdalaw namin sa mga magulang niya. Mula pa noong elementarya, si King Han na ang nag-alaga sa akin. Bago kami ikasal, binisita namin ang puntod ng aming mga magulang. Hawak ko ang kamay ni King Han at sinabi, magpapakasal na ang anak niyo.
Inilagay ni King Han ang mga liryo sa harap ng puntod at sinabi, "Mga nanay, tatay, magsasama kami ni Lichuan sa hirap at ginhawa. Ano man ang mangyari, magsasama kami hanggang sa pagtanda." Nang gabing pagkatapos ng kasal, sumugod si Yang Xiu sa silid kasalan, naggangalit ang ngipin at sinabi, "Lichuan, wala kang puso. Ginampanan ko ang papel ng cool na suportang lalaki ng 8 beses, muntik na akong masuntok, tapos hindi mo ako ginawang best man. Pinagalitan ni Gao Yuan si Gu Qinghan, wala ka ring puso, ikakasal ka na. Hindi mo pa ako binigyan ng imbitasyon. Buti na lang at mabait si kuya, kung hindi dahil kay Lichuan, hindi ko maaabutan ang kasal." Tumingin sa akin si Liu Ruyan, namumula ang mga mata, at sinabi, "Lichuan, gusto kita, ang inyong pagmamahalan ang nagpaantig sa akin. Kaya pinayagan ko kayo." Noon pa man pala ay mahal ako ni Liu Ruyan, pero naramdaman niya na kahit mawalan ako ng alaala, mamahalin ko pa rin si Gu Qinghan. Bihira ang ganitong klaseng pag-ibig, kaya hindi niya kayang paghiwalayin kami ni Gu Qinghan. Nakakapagod ang kasal. Sa gabi, may ilaw na kulay kahel sa silid kasalan, pareho kaming namumula ang mukha dahil sa alak. Inakap ko lang si King Han na para kong kapatid, pero biglang lumuha ang mga mata ko. "King Han, para sa araw na ito. Kung gaano karaming paghihirap ang tiniis mo, kung ilang beses mo akong tinanggihan, at sa harap ng dormitoryo ng mga lalaki. Kung ilang gabi kang naghintay." Habang nagsasalita ako, hindi ko na kayang magsalita pa, parang may nakabara sa dibdib ko dahil sa paghikbi. Para sa akin, handa siyang magtiis. Kay sakit na pagkaunawa. Sa huli, naantig ako. Hinaplos ni Gu Qinghan ang mga luha sa aking pisngi, "Ang laki-laki mong tao. Ako ang nasasaktan, bakit ikaw ang umiiyak?" Ipinikit ko ang aking mga mata at hinalikan siya ng marahas, ayaw ko nang bumitaw pa. Pagkatapos ng halik,